Ay. Oh, hello. Saan na kayo? Teka, hindi kami makapunta. Parang bukas pa kami. Ha? Ito na muna. Hoy! Hi! Hoy! Dadalhin ko kayo sa limang tourist spot sa Davao. Bago muna tayo lalakwatsa, pakinggan muna natin kung ano ba talagang meron sa Davao. Ang lungsod ng Davao ay tinagurang King City of the South, na itinatag noong 1903 hanggang 1914 ng mga Moro. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang lungsod sa Pilipinas at ang sentro ng pakikipagkalakalan at pananalapi sa Mindanao. Ang lungsod ang nagsisilbing sentro ng Kalakhang Davao, pinakamataong sentrong urbano sa Mindanao. Ang Davao ay ang may pinakamalaking ekonomiya, pinakamalaking populasyon, at pinakamodernong infrastruktura sa Mindanao. Kalahating porsyento bahagdan ng lupain ay kagubatan at ang 43% bahagdan ay ginagamit para sa agrikultura. Ang lungsod ay may mga magagandang mga kalsada at maaari mapuntahan ng mga sasakyan, barko at mga eroplano. Tinatawag din ang Davao bilang Fruit Basket of the Philippines dahil sa maraming mga prutas na makukuha dito sa lungsod ng Davao. Una sa lista na hindi dapat tulampasin sa Davao ay ang mga magagandang pasyalan na magbibigay ng kasiyahan at kaalaman sa mga turista. Halika na't ating simulan. Isa sa mga pinakatatagong yaman ng Davao ay ang Samael Island. Isa itong isla na matatagpuan sa Davao na kung saan galing ang bagong presidente na si Rodrigo Duterte. Kilala ito sa tawag na Garden City of Samal, na 2 metro ang layo sa Davao at 1,400 kilometro sa Manila. Kakaiba ang ganda ng isla dahil kahit na na-develop na ito, ay makikita pa rin ang natural na ganda. Maraming puti at pinting buhangin sa dagat at puro world class ang mga resort na narito. Sa 70 resort na matatagpuan sa isla, sigurado makakahanap ka ng budget na stock sa iyong bulsa. Crystal blue ang tubig at napakalinaw. Perfect destination ng mga nag-honeymoon, magbabarkada at maging pang-pamilya. Beach hopping at diving ang ilan sa mga aktibidad na pwedeng gawin sa isla. At higit sa lahat, ang pagtikim ng mga pagkain pagmamalaki sa nasabing isla. Higit sa lahat, huwag palampasin makapunta sa tanyag na Island Garden of Samal. Maputi at mapulbos na buhangin, malakristal na dagat na animoy nang aakit sa iyo na maligo. Mga puno nagbibigay silong at mas nagpapaganda sa kabuang kapaligiran ng isla. Ang Samael Island ang magbibigay sa iyo ng tunay na kahulugan ng paraiso. Sabayan pa ng mga atraksyon gaya ng kayak riding, island hopping at iba pa. Kung paalis ka na sa isla, ay marami kang makukuha na pabaot na maiuwi mo. Mga produkto ng durian, bag, damit at iba pang souvenirs. Ngunit ang pinakamagandang pabaon sa iyo ay ang mga magagandang alaala sa isla. Higit sa lahat, ang hindi mo manlilimutan sa isla na ito ay ang mga taong naninirahan at ibang turista na mapag-alaga, kalmado at nagpapahalaga sa mga batas at kultura. Iyan ang ilan sa mga katangian ng Davaoenyo. Kung kaya't hindi katakatakang napapanatili ng mga tao ang sinuunang pamamaraan at kultura sa kabila ng modernong pamumuhay at ekonomiya. Kahit patuloy ang pagdami ng mga banyagang dumarating at nananahanan na sa nasabing kalupaan, napapanatili pa rin ito ang dating kultura ng mga. Ang Mount Apo ay isang bundok na nasa mga lalawigang Davao del Sur at North Cotabato sa Pilipinas at may layong 32 kilometro mula sa bahaging kanluran ng lungsod Davao. Ito ang pinakamataas na bundok sa bansa. Ang Bundok Apo ay ang isang pinakamataas na bundok sa Pilipinas sa taas ng 2,954 metro. Ang geothermal energy ang pinanggalingan sa bundok na ito. Wala pang ulat na pagputok ng bulkan ng huling panahon. Ang Bundok Apo ay patag sa ibabaw na may 3
talutok sa bahagi timog. Sa ibaba ng bunganga ay may uka o vent na nilalabasan ng singaw na asopre. Ang lugar na ito nila sinasamba si Apo Sandawa na kinikilala nilang dakilang ninunong ama o Apo at pinagmula ng pangalan ng bundok. Ang bunganga ng bundok na may 500 metrong lawa ay nagsisilbing isang malaking lawa, ang lawang Binado, na pinagkukunan ng enerhiyang geothermal. Bundok Apo ay may tropical klima at ang 80,864 hektarya sa paligid ng bundok upang mapangalagaan ang maraming di pangkaraniwang hayop at halamang matatagpuan dito. Makikita rin dito ang pinakamalaking agila sa mundo, Banoy o Philippine Eagle, ang pambansang ibon ng Pilipinas. Mula sa Davao, ang Bundok Apo ay isang larawan ng isang dakilang bundok na nagtatakda ng isang mahiwagang silvita sa maagang umaga o sa huli ng hapon sa paglubog ng araw. Subalit, tulad ng sinasabi nila, ang kagandahan ng bundok ay mas maganda kung ito'y makikita ng malapitan. Thank you. Ang lalakbayin natin ngayon ay ang Eden Nature Park ng Davao. Ang Eden Nature Park ay matatagpuan sa lungsod ng Davao. At ito ay may taas ng 3,000 talampakan mula sa babaw ng karagatan. Sinasabing ang 50% nito ay puro gawa lamang sa tao. At ito ang nagsilbing patunay na magaling talaga ang mga Filipino. Ang Eden Park ay isang magandang pasyalan dito sa lugar ng Davao. Ano nga ba ang kasaysayan ng lugar na ito? Nadiskubre ito noong 1971 at tanging trosohan at damong ligaw lamang ang matatagpuan rito. Ang pinakakahanga tungkol rito ay ating matatanaw ang buong lungsod ng Davao at maging ang gulpo nito. Hindi nagtagal ay nagtanim ang mga tao ng tinatayang 100,000 pine trees sa 80 hektarya ng lupa ng nasabing pook pasyalan. Ano nga ba ang mga tanawin na matatagpuan dito? Amphitheater, ito ay hango sa sinaunang sibilisasyong Romano. Sa lugar na ito, ginaganap ang kasalan, konsyerto at iba pang mahahalagang okasyon. Jogging lane at hiking trails. Ito ay ang lugar kung saan maaaring mag-ehersisyo ang mga tao. Swimming pool. Matatagpuan ito sa tuktok ng park. Ito ay isa sa pinakamagandang lugar upang makapagpahinga at makasama ang pamilya at kaibigan. Pero, may entrance fee po ang Eden Park na sa halagang 300 piso hanggang 600 piso. Depende sa gusto niyong pagkain. Hindi pa kabilang dito ang mga activities na naririto at magbabayad ka ng ibang ticket kung anong activities ang gusto mo. Pero huwag nang mag-alala dahil pwede ka naman magmamasid-masid sa lugar dito nang walang bayad, gaya ng amphitheater, birdwalk, hiking trails, Lola's Garden at iba pa. Nagagandahang museo sa Davao. Ang mga nakaraang kwento kasaysayang Davao ay nananatiling nakapresenta dito. Ang mga museo na ito ay naglalayon sa pagkakaisa ng kasaysayan, kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Merong 5 na museo sa Davao. Una, ang Dibon Collector Museum. Pangalawa, ang Davao Museum of History and Ethnography. Pangatlo, ang Upside Down House Museum. Pang-apat ay ang Subangan Davao Oriental Museum. At ang pang-5 ay ang Reel-to-Reel 3D Tricks and Arts Museum.
Ang Dibon Collector Museum ay isang maliit na museo na itinatag ni Darrell D. Blatchley at binuksan noong 2012. Ilan sa mga pandagat na hayop na ipinapakita dito ay namatay dahil sa hindi pagkatunaw ng pagkain katulad ng mga plastic. Napapanatili sa museum na ito ang mga hayop na galing sa iba't ibang karatig ng mundo, mula sa mga turkesa na galing sa malalim na karagatan sa mga lokal na ilog. Nagtatanghal ito ng mga higit sa 26 na mga balyena, dolphins at mga balangkas ng isda. Bukod dito, makikita din ang napapanatiling labi sa pinakamataas na uri ng ibon bukod sa iba pa. Isang pagbisita sa museo na ito ay tiyak na magiging isang karanasan sa edukasyon para sa parehong bata at mga matatandang bisita o turista. Pangalawa ay ang Davao Museum of History and Ethnography. Ang museo na ito ay ang kauna-unahang ethnographic museum sa lungsod ng Davao. Pinipresenta sa museo na ito ang mga artikulo at mga artifacts na nagpapahayag sa magandang kultura ng mga Pilipino. Pinapakita din rito ang kasaysayan ng Davao City sa pamamagitan ng mga arts at mga nagagandahang eskultura. Ilan sa mga koleksyon ng museong ito ay ang mga lumang mapa ng Mindanao at ng Pilipinas, kalakal ng mga garapon, sandata, alahas, mga instrumentong pangmusika, tribong damit, mga gawaing kamay at palayok. Ang museong ito ay isa sa mga pinakamahusay na museo sa lungsod ng Davao para sa mga estudyante, mga mananaliksik at iba pa na gustong matutunan ang kaakit-akit na kultura at pamana sa lungsod ng Davao. Pangatlo, ang Upside Down House Museum. Ang bawat silid sa museo na ito ay tila parang nakabitin pabaliktad. Ito ang sentro ng atraksyon sa mga bata dahil sa mga nakaka-interes na mga tuliro ng mga tanawin sa loob ng makulay na kapaligiran. Nagbibigay aliw din ito sa mga turista sa pagkukuha ng mga larawan. Isang panloob na gabay sa paglilibot ay gagawin hindi malilimutan ang iyong karanasan. Pang-apat, ang Subangan Davao Oriental Museum. Ang salitang subangan ay nangangahulugang sumikat ang araw. Ang museo na ito ay isa sa pinakamahusay na museo ng lungsod ng Davao na nagbibigay ng isang pang-edukasyon na paglalakbay sa mga bisita. Isang 20 metric ton na sperm whale ang napapanatili sa museo na ito. Ang sperm whale na ito ay naanod sa baybayin ng San Isidro at mga bayan ng Gobernador Generoso. Ang mammal ay tinawag na Davor, Dava para sa Davao at Or para sa Oriental. Isa din sa napapangalagaan ng Subangan Davao Oriental Museum ay ang iba't ibang mga land at seascapes na matatagpuan sa lalawigan. Ang museyong ito ay nagtataglay ng makasaysayan na istorya kung saan nagpamangha ng maraming tao. Panglima ay ang Reel-to-Reel 3D Tricks and Arts Museum. Ito ay isang lugar na pinalamutian ng iba't ibang 3D na mga disenyo na kung tignan ay totoong-totoo ang mga sitwasyon. Ang museyong ito ay di kalakihan pero kamangha-mangha ang mga disenyo na makikita rito. Ito ay isang lugar kung saan pwedeng-pwede puntahan ng mga turista, pamilya at magkaibigan at makapagkuha ng iba't ibang litrato kasama ang malilikhaing mga background. Ang Davao Crocodile Park ay isang pangunahing destinasyon ng mga turista na matatagpuan sa Riverfront Corporate Highway City Diversion, mga Davao City, at halos 15 hanggang 30 minuto mula sa downtown ng syudad. Hindi lang sa park ang nagbibigay ng entertainment sa mga bisita. Bilang rin nito ang ibahagi sa turismo ang pagsisikap ng lungsod, maghatid ng impormasyon para sa mga researchers na lumilibot, aralin para sa publikong kamalayan, field laboratory sa mga mag-aaral ng biology, zoology, animal science, veterinary medicine, pati
na rin sa mga taong mahilig sa hayop at wildlife, at konserbasyon ng mga crocodiles at iba pang mga hayop sa wildlife. Habang ang park ay hindi buong zoo para sa crocodiles, gayunpaman, ang mga iba pang exotic na mga species ng hayop tulad ng raptors, monkeys, bearcats, snakes, birds, at iba pang mga reptiles at nilagyan ng states of art na sistema ng farming ng buhaya. Mayroong ilang mga attraction sa park. Ang isa sa pangunahin ay si Pangil, ang pangalawang pinakamalaking buhaya sa bansa sa 18 talampakan ang haba. Ang salitang Pangil ay nangangahulugan ng fangs. Ang park ay nagtatampok ng palabas sa hapon 4 to 4:30 na tinatawag na The Pangil Encounter, kung saan ang mga caretakers ay pumapasok sa cage pond na may dalang isang stick at tutusukin si Pangil. Naaalarma ang higanting reptilia na pumunta patungo sa stick at hahampasin nito ang tubig gamit ang buntot na siyang dahilan na may nagkakaroon ng splashing water para sa pagkabuganin ng mga nanonood. Parke na ito ay may entrance fee. Na-enjoy nyo talaga ang kapaligiran ng Crocodile Park.